Of course, si Aliyah, isang simpleng dalagang lumaki sa isang maliit na baryo sa probinsya. Bata pa lamang ako, natutunan ko ng tanggapin na ang buhay namin ay hindi marangya. Ang tatay ko ay isang magsasaka at ang nanay ko naman ay tindera sa palengke. Araw-araw ay kinakailangan kong tumulong sa kanila, mag-igib ng tubig, magbantay sa tindahan at minsan ay tumulong sa pagtatanim. Sa kabila nito, hindi ako tumigil mangarap. Kaya noong nabigyan ako ng pagkakataon na makapunta sa bayan para mag-aral at makatulong sa pamilya, buong puso kong tinanggap ang hamon. Sa bagong lugar na tinitirhan ko, malapit lamang ang bahay na inuupahan ko sa isang kagubatang matagal nang pinag-uusapan ng mga tao. Madalas kong marinig sa mga kapitbahay na iwasan daw ang daang iyon kapag sumasapit ang gabi. Maraming kwento ng kababalaghan, mga bulong na tila may mga matang laging nakamasid sa mga dumadaan, at mga aninong gumagalaw kahit walang tao. Pero hindi ako ganoon kadaling maniwala. Para sa akin, kathang isip lamang iyon ng mga matatanda para takutin ang mga bata. Minsan matapos ang klase ko, naisipan kong dumaan sa gilid ng kagubatan dahil iyon ang pinakamabilis na ruta pauwi. Noon ko napansin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Tila ba ang hangin mismo ay nabubulong ng mga salitang hindi ko mawari. Bumilis ang tibok ng puso ko, ngunit pinilit kong maging matatag. Ayaw kong magpatalo sa takot, pero hindi ko rin maiwasang makaramdam ng kaba. Sa bawat hakbang ko, ramdam kong may mga matang nakasunod. Paglingon ko, wala naman akong makita. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang mabuo ang unang hiwaga ng aking buhay. Hindi ko alam na ang simpleng paglalakad kong iyon ay magbubukas ng pinto sa isang kwento ng sakit at ligaya na hindi ko kailanman inakala. Kinabukasan, habang nakaupo ako sa silid-aralan, hindi mawala sa isip ko ang kakaibang pakiramdam na naranasan ko kagabi. Ang mga bulong ng hangin, ang malamig na simoy na parang dumadampi sa aking batok, at ang bigat ng pakiramdam na may mga matang nakamasid sa akin. Lahat iyon ay nagdulot ng kaba na hindi ko maipaliwanag. Sinubukan kong itapon sa tabi ang alaala at mag-focus sa leksyon, pero paulit-ulit itong bumabalik sa isip ko na para bang may mahalagang ibig sabihin. Nang matapos ang klase, muli kong narinig ang mga kaklase kong nagkukwentuhan tungkol sa kagubatan. Isa sa kanila ang nagkwento na minsang may batang nawala doon at hindi na muling nakabalik. Ang iba naman nagsabi na may nilalang na nakatira roon, isang engkanto na hindi nagpapakita sa lahat, kundi sa mga taong napipili lamang. Tahimik lang akong nakinig. Ayaw kong makisali, pero sa loob-loob ko, ramdam kong ang mga kwento nila ay may koneksyon sa naranasan ko. Pag-uwi ko, muling nadaanan ko ang gilid ng kagubatan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hinihila ako ng lugar na iyon. Tumigil ako sandali at pinagmasdan ang mga puno. Ang liwanag ng araw ay bumabagsak sa mga dahon at tila ba may kislap na dumadaan sa pagitan ng mga sanga. Para bang may sariling buhay ang kagubatan. Napansin ko ring biglang tumahimik ang paligid. Wala akong marinig na ingay ng ibon o kahit anong hayop. Doon ko naramdaman na muli na naman akong tinititigan ng hindi nakikitang mga mata. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad pauwi. Ngunit sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay mas lalo pang lumalalim ang koneksyon ko sa mahiwagang lugar na iyon. Sa kabila ng takot, may kakaibang bahagi ng sarili ko ang natutuwang nararamdaman kong may hindi pangkaraniwang bagay na naghihintay sa akin. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng klase at pagtulong sa tindahan ng aking tiyahin, nagpasya akong dumaan muli sa rutang malapit sa kagubatan. Madilim naon at halos walang tao sa kalsada. Ang mga anino ng mga puno ay gumagalaw kasabay ng ihip ng hangin, at ang malamlam na liwalag ng buwan
ay nagbibigay ng kakaibang anyo sa paligid. Habang naglalatad ako, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala akong payong at mabilis na nabasa ang aking suot. Tumakbo ako para humanap ng masisilungan, ngunit walang mapwestuhan kundi ang ilalim ng isang malaking puno sa gilid ng kagubatan. Doon ko muling naramdaman ang presensya na parang kanina pa nagmamasid sa akin. Habang yakap ko ang sarili para hindi ginawin, biglang umihip ang malamig na hangin na tila ba may kasamang bulong. Hindi ko mawari kung anong wika iyon, pero malinaw sa akin na hindi iyon basta hangin lang. Lalong bumilis ang kabog ng dibdib ko. Paglingon ko sa kanan, nakakita ako ng kumikislap na ilaw na unti-unting lumalapit. Sa simula, akala ko'y kidlat o alitaptap. Ngunit nang magtagal, nagkaroon ito ng hugis. Unti-unting lumitaw ang isang figura ng lalaki, matangkad, maputi ang balat, at mahaba ang buhok na tila kumikislap sa ilalim ng ulan. Ang mga mata niya ay tila naglalagablab, ngunit hindi nakakatakot kundi nakakahalina. Nanatili akong nakatitig, hindi makagalaw. Ang nilalang ay humakbang palapit at may ngiting bahagyang bumuo sa kanyang labi. Sa malamig na gabi, ang kanyang presensya ay nagdala ng init na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o humanga. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ito basta imahinasyon lamang o kwento ng matatanda. Totoo ang mga sinasabi nila. At ang engkanto ay nasa harapan ko mismo. Naningas ako sa kinatatayuan ko habang papalapit siya. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang himig na hindi naririnig ng iba, parang musika na dumadaloy sa hangin. Nang tuluyan siyang lumapit, napansin ko ang kakaibang anyo niya. Malaprinsipe ang tindig, ngunit may kapangyarihang hindi ko maipaliwanag na nakabalot sa kanyang aura. Ang mga mata niya ay tila sumisilip diretsyo sa kaluluwa ko, at sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, may bahagi ng puso ko na nakakaramdam ng kakaibang ginhawa. Umabot siya ng kamay at marahang inalok ito sa akin, sabay sabing hindi ko makalimutan. Ako si Angelito at matagal na kitang pinagmamasdan. Nagulat ako at hindi alam kung paano sasagot. Gusto kong umatras, ngunit para bang may puwersang humihila sa akin palapit. Ang tinig niya ay banayad, ngunit mabigat sa pandinig. Puno ng hiwaga. Wala kang dapat ikatakot, Aliyah, dagdag pa niya. At doon ko napagtanto na alam niya ang aking pangalan. Hindi ko na naitanong kung paano dahil mas nanaig ang pagkabighani sa kanyang presensya. Ang ulan ay biglang huminto at sa paligid ay bumagsak ang liwanag ng buwan na tila nakatuon lamang sa amin. Sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula na ang isang kwento na magdadala sa akin ng hindi ko pa nararanasang sakit at ligaya. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makatanggi nang marinig ko ang alok ni Angelito. Ang boses niya ay parang musika na humahaplos sa aking pandinig. Inilahad niya ang kanyang kamay at nagdalawang isip ako bago ko ito marahang hinawakan. Sa pagdampi ng aking balat sa kanya, bigla kong naramdaman ang kakaibang init na dumaloy sa aking buong katawan. Para bang may kuryenteng dumadaloy sa aking mga ugat. Sa halip na takot, isang matinding pag-usisa ang bumalot sa akin. Hinila niya ako papasok sa mas madilim na bahagi ng kagibatan. Ngunit kahit gaano kadilim, ay tila may liwanag na sumusunod sa kanya, nagpapakita ng daan na parang gabay. Habang naglalakad kami, nagsimula siyang magkwento. Sinabi niyang matagal na niya akong pinagmamasdan mula sa malayo. Mula pa noong unang beses akong dumaan sa kagubatan. May kakaiba sa'yo, Aliyah, bulong niya. Hindi ka katulad ng iba. Ang iyong presensya ay nagdadala ng liwanag kahit sa gitna ng dilim. Hindi ako makapaniwala sa kanyang mga sinasabi. Bahagi ng isip ko ay gustong tumakbo palayo. Ngunit may bahagi ring sabik makilala pa siya ng higit. Sa huli, tumigil kami sa isang maliit na clearing. Doon,
Lumuhod siya sa aking harapan at nagtanong kung handa ba akong bumalik muli upang makita ang mundo niya. Sa pagkakataong iyon, nagsimula ang aking pag-aalinlangan kung susunod ba ako sa kanya o iiwasan na ang tukso. Kinabukasan, hindi mawala sa isip ko ang mga salitang iniwan ni Angelito. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala ko ang paraan ng kanyang pagtitig, ang bigat ng kanyang tinig at ang kakaibang init ng kanyang kamay nang martagpo ang aming balat. Habang nakaupo ako sa silid-aralan, hindi ako makapokus sa leksyon. Pakiramdam ko ay nahahati ang sarili ko sa dalawang mundo. Ang mundong kinalakhan ko na puno ng pangarap para sa pamilya ko. At ang mundong hindi ko pa nakikita pero pilit akong tinatawag. Sinubukan kong iwatsi ang lahat at kumbinsihin ang sarili na guni-guni lamang iyon. Ngunit sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, naririnig ko ang tinig niya, tinatawag ang aking pangalan. Pag-uwi ko, iniiwasan ko ang kagubatan at dumaan ako sa mas mahabang ruta. Ngunit habang naglalakad, ramdam ko na parang may malamig na hangin na sumusunod sa akin. Napalingon ako at nakita ko may bulaklak na nakalapag sa gilid ng daan. Isa itong bulaklak na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Kumikislap sa ilalim ng araw at tila buhay na buhay. Dinampot ko iyon at doon ko napagtanto na kahit anong gawin kong pag-iwas, hindi ko basta-basta matatakasan ang koneksyon ko kay Angelito. Sa puso ko, may takot, pero mas naninibabaw ang kuryosidad at ang damdamin na may kakaibang puwersang nag-uugnay sa aming dalawa. Makalipas ang ilang gabi, muli siyang nagpakita. Nasa may bintana ako ng inuupahang bahay, nakatingin sa buwan, nang maramdaman kong may malamig na simoy ng hangin na tila nagdadala ng pamilyar na presensya. Nang lumingon ako, naroon siya, nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw sa kalsada. Angelito, na para bang galing sa isang panaginip, ay may dalang kakaibang bulaklak na mas matingkad pa kaysa sa una kong nakita. Hindi ko alam kung bakit, pero sa halip na takot, nakaramdam ako ng pananabik. Bumaba ako at lumapit sa kanya, at sa sandaling iyon ay tila nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Kami na lang ang natira. Marahan niyang iniabot sa akin ang bulaklak. "Tanggapin mo ito, Aliyah," wika niya, "hindi lamang bilang regalo, kundi bilang tanda ng aking pagnanais na makilala ka pa." Kinuha ko iyon ng may alinlangan, ngunit sabay ng paghawak ko, muli kong naramdaman ang init na dumadaloy sa aking katawan. Para akong nilulunod ng kakaibang emosyon, takot, tuwa, at isang damdamin na hindi ko pa kailanman naramdaman dati. Sa gabing iyon, nakipag-usap kami ng mas mahaba kaysa dati. Ikinuwento niya ang mga bagay tungkol sa kagubatan, ang mga bulong ng hangin, at ang mga lihim na hindi nakikita ng mata ng tao. Unti-unti, bumigay ang puso ko at nagsimulang magtiwala sa kanya. Mula noong gabing iyon, nagsimula na akong maging bukas kay Angelito. Sa tuwing may pagkakataon, lumalapit siya at nakikipag-usap sa akin. At kahit na alam kong hindi siya tulad ng mga taong nakasanayan ko, mas lalo ako nagiging komportable sa kanyang presensya. Madalas kaming nagkikita sa may bukana ng kagubatan kung saan ligtas at tahimik. Doon niya ikinukwento ang mga bagay na hindi ko mawari kung paniniwalaan ko ba o hindi. Mga lihim ng kalikasan at mga nilalang na kasama niyang naninirahan sa kanilang mundo. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, para bang unti-unting nawawala ang lahat ng pagdududa sa isip ko. Isang gabi, habang nakaupo kami sa damuhan, bigla niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Ang mga mata niya ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. At ang hininga niyang dumadampi sa aking pisngi ay nagdulot ng kakaibang kiliti. Hindi ko napigilan ang mabilis na pagtibok ng aking puso. At bago ko pa maunawaan, naramdaman ko na lang ang marahang pagdampi ng kanyang labi sa akin. Mainit, manambot, at puno ng damdamin ang halik na iyon. Para akong nalunod sa emosyon. Isang halong kaba
at pananabik. Ngunit kasabay ng halik na iyon, naramdaman ko rin ang bigat. Isang hapdi na tila nagsilbing paalala na hindi basta-basta ang ugnayang ito. Sa halik na iyon, nagsimula ang paglalakbay ko sa pagitan ng sakit at ligaya. Kinabukasan, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Habang nakahiga pa sa aking kama, napansin ko ang mainit na kirot sa aking balikat. Nang tiningnan ko ito sa salamin, nanlaki ang mga mata ko. May marka sa aking balat na parabang nagsisilbing bakas ng nangyari kagabi. Hindi ito ordinaryong pasa o sugat, kundi tila isang simbolo na kumikislap ng bahagya sa ilalim ng liwanag ng araw. Kinabahan ako at agad na tinakpan iyon ng tela. Sa buong maghapon, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip kung ano ang ibig sabihin ng markang iyon. Sa klase, napansin ng aking kaklase na parang wala ako sa sarili. Tinanong nila kung ayos lang ako, ngunit gumiti lang ako at sinabing pagod lang. Ngunit sa loob ko, tinatabunan ako ng akot. Paano kung totoo ang mga sinasabi ng matatanda? Paano kung ang bawat ugnayan ko kay Angelito ay may kapalit? Pag-uwi ko, dumiretso ako sa kwarto at muling tiningnan ang aking balikat. Sa halip na mawala, mas naging malinaw ang marka at sa pagtitig ko, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking batok. Kasabay ng tinig na bumubulong sa isip ko, "Huwag kang matakot, Aliyah. Iyan ay tanda na ikaw ay akin." Nanginginig akong napaupo dahil alam kong nagsisimula na ang pagbabagong hindi ko na matatakasan. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Ang marka sa aking balikat ay tila nagiging mas malinaw sa bawat oras at tuwing dumidikit dito ang aking kamay, nakakaramdam ako ng kakaibang init na kumakalat sa buong katawan ko. Lumabas ako upang magpahangin, umaasang baka sakaling mawala ang bigat ng pakiramdam. Ngunit paglapit ko sa may kagubatan, naroon na naman siya. Si Angelito, nakatayo sa ilalim ng buwan, nakatitig sa akin na para bang matagal na niya akong hinihintay. Lumapit siya ng dahan-dahan at bago pa man ako makapagsalita, hinawakan niya ang aking kamay at marahang pinisil. "Ano ang ginawa mo sa akin?" Mahina kong tanong, hindi maitago ang takot at pangamba. Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "Ang marka na iyan ay tanda ng ating pag-uugnay, Aliyah. Bawat halik, bawat sandaling magkasama tayo, nag-iiwan ng bakas sa iyong pagkatao. Ngunit hindi ito parusa. Isa itong selyo na nagpapatunay ng ating koneksyon. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas matatakot. Sa halip, nagtanong ako muli, Bakit ako? Bakit ako ang pinili mo?" Lumapit pa siya, halos magdikit ang aming mga mukha. "Dahil sa lahat ng nilalang na dumaan sa kagubatang ito, ikaw lang ang may liwanag na hindi ko kayang baliwalain." Sa mga salitang iyon, nakaramdam ako ng kakaibang paghila sa pagitan ng puso at isip ko. Ligaya ang dala ng kanyang mga mata, ngunit kasabay nito ay ang sakit ng katotohanang may kapalit ang lahat. Makalipas ang ilang araw, nagsimula akong mapansin na may kakaibang nangyayari sa aking katawan. Madalas akong makaramdam ng panghihina kahit wala namang mabigat na ginagawa. Minsan, sa kalagitnaan ng klase, bigla na lang akong pinapawisan ng malamig at nanginginig ang aking mga kamay. Pinipilit kong itago sa iba ang nararamdaman ko, ngunit hindi maitatago na may mali. Lalo na tuwing gabi, pakiramdam ko ay dinadala ako sa ibang mundo sa pamamagitan ng aking mga panaginip. Doon, nakikita ko si Angelito. Nakangiti, inaabot ang aking kamay at pinaparamdam ang parehong init at kirot na naramdaman ko noong una kaming nagtagpo. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tapat ng bahay, nilapitan ako ng matandang albularyo mula sa baryo.
Matagal ko na siyang kilala dahil siya ang palaging nilalapitan ng mga tao kapag may karamdaman na hindi maipaliwanag. Nakatingin siya sa akin ng may matinding pag-aalala. Iha, wika niya, may kakaibang aura kang dala. Para kang minarkahan ng isang nilalang na hindi mo kayang takasan. Nanlamig ako sa narinig ko at agad kong naalala ang marka sa aking balikat. Pinilit kong itago iyon, ngunit parang alam niya na. Kung ipagpapatuloy mo ang ugnayan na ito, dagdag niya, baka kapalit ng ligaya ay ang iyong sariling lakas. Napayuko ako at hindi nakasagot. Sa puso ko, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng pagpili, 100 ng tukso at hiwaga o 100 ng kaligtasan na walang anghelito. Mula nang magsabi ang albularyo ng kanyang babala, mas lalo kong napansin ang unti-unting pagbabago sa aking katawan. Sa tuwing lumalapit si Angelito, parang may bahagi ng lakas ko na nawawala. May mga gabi na pagkatapos naming magkita, gigising ako kinabukasan na halos hindi makabangon. Ang dating masigla kong katawan ay madalas nang nanghihina at ang mga mata ko ay tila laging pagod. Nagsimula ring mapansin ng mga kaklase ko na tila may kakaibang sakit ako. Ngunit lagi kong idinadahilan na puyat lang at pagod sa gawain. Isang gabi, muli kaming nagtagpo ni Angelito sa kagubatan. Nang hawakan niya ang aking kamay, isang matinding kirot ang biglang dumaloy sa aking mga ugat. Ngunit kasabay nito ay ang matinding ligayang parang wala nang ibang mahalaga. Napapikit ako at halos mapasigaw, ngunit pinilit kong tiisin. Naramdaman kong parang lumulubog ako sa kakaibang init at lamig na sabay na bumabalot sa akin. Nang kumalas siya, hingal na hingal ako at ramdam kong nanghihina ang tuhod ko. Aliyah, wika niya, nakatitig ng seryoso. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Ang ugnayan natin ay may kapalit. Ang bawat sandali ng ligaya na ibinibigay ko ay may kasamang sakit na unti-unting kumukuha ng iyong lakas. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon. Ang puso ko ay naguguluhan dahil sa kabila ng lahat ng sakit, hindi ko rin matanggihang ang ligayang nadarama ko tuwing kasama siya. Hindi ko mapigilan ang mga luhang tumulo matapos marinig ang pag-amin ni Angelito. Parang biglang nabasag ang ilusyon ng mga gabing puno ng hiwaga at kasayahan. Ang bawat haplos at halik pala na nagpapatibok ng puso ko ay kapalit ng unti-unting pagkawala ng aking lakas. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita para bang nilunod ako ng katotohanang hindi ko kailanmang inasahan. Bakit mo ito itinago sa akin? Mahinahon ngunit puno ng hinanakip kong tanong. Napayuko siya. Halatang nahihirapan sa sariling damdamin. Dahil natatakot akong mawala ka, sagot niya, at umaasa ako na baka sa bawat sandaling magkasama tayo, makahanap ako ng paraan para hindi ka masaktan. Ang mga salitang iyon ay lalong nagdagdag ng bigat sa aking dibdib. Ramdam ko ang kanyang sinseridad, ngunit hindi rin maitatanggi na ang sakit ay totoo at dumarating sa akin ng paunti-unti. Magkahalong pag-ibig at takot ang bumabalot sa akin. Gusto kong maniwala na may solusyon, na maaari kaming manatiling magkasama ng walang kapalit. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang mga gabi na halos hindi ko na mailakad ang aking mga paa dahil sa panghihina, bumabalik ang tanong sa aking isip. Hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong klaseng pagmamahal? Sa puso ko, nagsisimula ng lumitaw ang pagdududa kung tama ba ang landas na aking tinatahak. Magdamag akong hindi nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ni Angelito at ang mga nararamdaman kong pagbabago sa aking katawan. Sa isang banda, ramdam ko ang matinding pagmamahal at pangungulila sa kanya tuwing wala siya. Ngunit sa kabilang banda ay hindi ko ring maiwasang mangamba para sa aking sariling buhay. Kinabukasan, habang nakatingin ako sa aking refleksyon sa salamin, napansin kong mas maputla na ako kaysa dati. Ang mga mata ko ay may bakas ng pagod na hindi kayang takpan ng simpleng pahinga.
doon ko naramdaman ang bigat ng pagpili na kailangan kong gawin. Kinagabihan, nagpunta ako sa kagubatan upang harapin siya. Tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Nang lumitaw siya mula sa dilim, ramdam kong muli ang pagtibok ng puso ko, ngunit pinilit kong maging matatag. Angelito, sabi ko, halos nanginginig, hindi ko alam kung kaya ko pang ipagpatuloy ito. Mahal kita, oo, pero hindi ko kayang isugal ang buhay ko kapalit ng bawat sandali sa piling mo. Kita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Para bang bawat salita ko ay tumutusok sa kanyang puso. Lumapit siya at marahang hinawakan ang aking pisngi. Kung aalis ka, masasaktan ako, ngunit kung mananatili ka, alam kong masasaktan ka rin. Sa gabing iyon, nanatili kaning pareho naguguluhan, pinipilit timbangin ang sakit at ligayang dala ng aming ugnayan. Makalipas ang ilang araw ng pag-iwas kay Angelito, ramdam ko ang kakaibang lungkot na gumabalot sa akin. Pinilit kong abalahin ang sarili sa pag-aaral at pagtulong sa aking pamilya. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi maalis ang kanyang muka sa aking isipan. Tuwing gabi, humihiga ako ng mag-isa at naririnig ko pa rin ang tinig niya na paulit-ulit na bumubulong ng aking pangalan. Ngunit sa kabila ng pamumulila, pinipilit kong tibayan ang puso ko. Sinabi ko sa sarili na kailangan kong piliin ang aking taligtasan kahit pamasakit. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi sa mas mahabang ruta para iwasan ang kagubatan, biglang may malamig na simoy ng hangin na bumalot sa akin. Sa unay, pinilit kong hindi pansinin, ngunit nang maramdaman kong may mga yabag na sumusunod, tumigil ako. Paglingon ko, naroon si Angelito, nakatayo sa malayo, nakatitig sa akin. Hindi siya lumapit, ngunit ramdam ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Para bang nais niyang sabihing huwag ko siyang iwanan. Ngunit sa halip na lapitan siya, binalikan ko ang aking daan at nagpatuloy. Bawat hakbang ay mabigat, para bang dinudurog ang puso ko, ngunit kailangan kong maging matatag. Sa gabing iyon, sa kabila ng kirot sa aking dibdib, nagpasya akong umiwas at kalimutan siya. Kahit pa ang bahagi ng puso ko ay gustong sumuko at bumalik sa kanyang mga bisig. Ilang linggo ang lumipas mula nang iwasan ko si Angelito. Ngunit isang gabi ay bigla na lang siyang muling lumitaw. Nasa loob ako ng aming bakuran, nakaupo at nagbabasa ng aklat. Nang biglang lumamig ang hangin at tila nagbago ang ihip ng paligid. Pag-angat ko ng aking paningin, naroon siya, nakatayo sa gitna ng dilim. Mas maringal at mas makapangyarihan ang anyo kaysa dati. Ang mga mata niya ay nagliliyab ng kakaibang liwanag at ang buong katawan niya ay tila kumikislap sa ilalim ng buwan. Ramdam ko agad ang matinding kaba, ngunit kasabay nito ay ang hindi mapigilang pananabik na muli ko siyang makita. Alia, wika niya. Mababa ngunit malalim ang boses. Hindi ko na kayang palayain ka. Lumapit siya ng dahan-dahan at bawat hakbang niya ay pila may dalang bigat sa aking dibdib. Pagdating niya sa harapan ko, ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo bilang engkanto. Ang balat niya ay kumikinang na parang kristal, ang buhok ay humahaplos sa hangin, at ang presensya niya ay nagdulot ng takot at pagkamangha sa parehong pagkakataon. Ito ang tunay kong anyo, dagdag niya, at kahit makita mo ang lahat ng ito, umaasa pa rin akong tatanggapin mo ako. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung mas nanaig ang takot ko o ang damdaming naguugnay sa amin. Ngunit malinaw na mas lalo pang lumalim ang misteryong bumabalot sa aming dalawa. Pagkaraan ng gabing ipinakita ni Angelito ang kanyang tunay na anyo, lalo kong naramdaman ang bigat ng lahat. Sa bawat pagkikita namin, mas halata kong lumalala ang panghihina ng aking katawan. Madalas akong magising na pagod kahit mahaba ang tulog ko, at may mga pagkakataong halos hindi ko na kayang tumayo sa klase. Napansin ito ng aking mga guro at kaklase, ngunit lagi kong idinadahilan na sobrang pagod lang sa gawain at pag-aaral.
Ngunit sa loob ko, alam kong ang lahat ay dahil sa ugnayan namin ni Angelito. Minsan, habang magkasama kami sa ilalim ng punong malapit sa ilog, bigla akong nawala ng lakas at halos matumba. Agad niya akong nasalo, halatang nag-aalala. Aliyah, seryoso niyang sabi, hindi na ito tama. Bawat sandali na magkasama tayo ay kumukuha ng bahagi ng iyong lakas. Hindi ko na kayang makita kang nagdurusa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ko na nahihirapan din siyang kumalas. Nakatingin siya sa akin na parang naglalaban ang dalawang damdamin. Ang pagnanais na manatili ako sa kanyang piling at ang takot na tuluyan niya akong mawala. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Sa puso ko, nagsisimula ng tumubo ang takot na baka dumating ang araw na magising ako at wala ng sapat na lakas para ipagpatuloy pa ang aking buhay. Isang gabi, pinuntahan ako ng albularyo sa aming bahay matapos marinig mula sa aking tiyahin na madalas akong nanghihina. Naupo siya sa harapan ko at tinitigan ako na para bang kaya niyang basahin ang kaluluwa ko. Iha, mahinahon niyang sabi, ang katawan mo ay hindi na sayo lamang. May nilalang na nakakabit sayo at ang ugnayan ninyong iyon ay unti-unting umuubos sa iyong lakas. Hindi ako nakapagsalita at napayuko lamang. Sa loob-loob ko, alam kong si Angelito ang tinutukoy niya. May dalawang landas na pwede mong piliin, dagdag ng albularyo. Pwede mong putulin ang lahat bago tuluyan kang mawala o tanggapin ang kapalaran at sumama sa kanya sa mundong hindi na kayang saklawin ng mga tao. Pag-alis ng albularyo, hindi ko napigilang mapaluha. Ramdam kong totoo ang kanyang babala. Kinagabihan, nagpakita si Angelito at doon ko siya hinarap. Kailangan kong malaman, sabi ko habang nanginginig, may paraan ba para manatili akong buhay at kasama ka? Tumitig siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Sa aming mundo, ang bawat kaligayahan ay may kapalit na sakit. Wala akong kakayahang baguhin iyon. Parang pinunit ang puso ko sa kanyang sagot. Doon ko napagtanto na ang pagmamahal ko sa kanya ay hahantong lamang sa isang pasya kung hanggang saan ko kayang tiisin ang sakit para lamang manatili sa piling ng isang engkanto. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Buong araw akong isip tungkol sa sinabi ng albularyo at sa pag-amin ni Angelito. Habang naglalakad ako pa uwi mula sa eskwela, natagpuan ko ang sarili kong napadpad muli sa gilid ng kagubatan. Para bang may humihila sa akin papaso, isang bulong na nagsasabing may mga bagay na dapat akong makita. Sa kabila ng takot, nagpasya akong sundan ang tawag ng kagubatan. Habang mas lumalalim ako sa loob, napansin ko ang kakaibang liwanag na nagmumula sa mga puno. Parang may sariling buhay ang paligid. Ang mga dahon ay kumikislap na para bang gawa sa kristal at ang hangin ay may dalang musika na hindi ko maintindihan ngunit nakakapagpakalma ng aking damdamin. Pagdating ko sa isang malawak na clearing, naroon si Angelito, naghihintay. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nag-atubili. Hinawakan niya ang aking kamay at marahang hinila papalapit sa isang lagusan ng liwanag na tila bukas patungo sa ibang mundo. Aliyah, bulong niya, ito ang mundong nais kong ipakita sa iyo. Isang kaharian kung saan walang hanggan ang ligaya. Ngunit kailangan mong piliin kung handa kang iwan ang lahat ng alam mo. Napatingin ako sa loob ng lagusan at nakita ko ang mga palasyong gawa sa ginto. Mga bulaklak na hindi ko pa nasisilayan at mga nilalang na hindi ko maisalarawan. Ang puso ko ay nanabik, ngunit kasabay ng pananabik na iyon ay ang matinding pangamba. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang tukso ng walang hanggang kaligayahan ay nasa harapan ko na mismo. Ngunit malinaw rin sa akin na may kapalit itong hindi ko pa lubos na nauunawaan. Nakatitig ako sa lagusan ng liwanag habang hawak-hawak ni Angelito ang aking kamay. Ang tanawin sa loob ay nakakaakit.
isang kaharian na tila gawa sa mga panaginip. Ang mga bulaklak ay kumikislap na parang mga bituin. Ang hangin ay puno ng bango na hindi ko maipaliwanag. At ang mga palasyong nakikita ko sa malayo ay tila humihikayat sa akin na tumuloy. Ngunit sa kabila ng kagandahan, may malamig na pakiramdam akong bumabalot sa dibdib ko. Para bang sinasabi ng puso ko na hindi lahat ng kumikislap ay ligaya. Tumingin ako kay Angelito. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa at pananabik. Aliyah, kapag pumasok ka rito, wala nang balikan. Hindi mo na kailangang maramdaman ang paghihirap ng mundong kinagisnan mo. Kaligayaan at kasaganahan ang naghihintay sa iyo. Habang nagsasalita siya, ramdam ko ang sinseridad sa kanyang tinig, ngunit kasabay ng bawat salita niya, bumabalik sa isip ko ang aking pamilya, ang buhay na iniwan ko sa baryo, at ang mga pangarap ko para sa kanila. Kung pipiliin ko ang mundong iyon, nangangahulugan ba yon ng pagtalikod sa lahat ng mahal ko? Nanatili akong nakatitig sa lagusan, nanginginig ang mga kamay. Ang bahagi ng sarili ko ay sabik na tumalon sa walang hanggang kasayahan. Ngunit ang isa namang bahagi ay natatakot sa mga hindi ko nakikita. Dahil alam ko, ang bawat kaligayahan na iniaalok ni Angelito ay may kapalit na sakit. At hindi ko pa alam kung handa na ba akong yakapin ang kabuuan ng kapalarang iyon. Sa kabila ng lahat ng pangamba, nagpasya akong sumunod kay Angelito. Hinila niya ako papasok sa lagusan at sa isang iglap ay tila nilamon kami ng liwanag. Nang magmulat ako ng mata, napasinghap ako sa tanawing bumungad. Ang buong paligid ay isang kaharian na hindi ko kayang ilarawan sa salita. Ang mga puno ay mas matayog kaysa sa pinakamataas na gusali na nakita ko. Ang mga dahon ay kumikislap na para bang gawa sa kristal. At ang lupa ay natatakpan ng damong kulay pilak na kumikintab sa bawat hakbang. Ang mga nilalang na nakatira roon ay pawang magaganda, may mga pakpak na tila gawa sa liwanag at mga anyong nagbabago ayon sa kanilang damdamin. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang biglang gaan ng katawan ko, para bang lahat ng pagod ay nawala. Ang bawat hinga ko ay puno ng bango, ng bulaklak, na nakakaaliw at nakakaadik. Sa piling ni Angelito, pakiramdam ko ay nasa langit ako at hindi ko maiwasang mapangiti sa mga tanawing nakikita ko. Ngunit sa gitna ng lahat ng kagandahan, napansin kong may kakaiba rin. Sa bawat halakhak ko, may kirot akong nararamdaman sa aking dibdib. At sa bawat hawak ng kanyang kamay, may hapding dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ko ito agad pinansin, ngunit sa puso ko, alam kong nagsisimula ng magpakita ang kapalit ng kaligayahang iniaalok ng kanyang mundo. Habang mas tumatagal ako sa kaharian ng mga engkanto, lalo kong nararamdaman ang magkasabay na ligaya at sakit na dulot ng aking presensya roon. Sa bawat hakbang ko sa kanilang mga bulwagan na kumikislap na parang ginto, ramdam ko ang saya at kaluwalhatian. Ang mga nilalang ay palaging nakangiti sa akin. Inaalok ako ng mga prutas na hindi ko pa natitikman. At bawat pagdampi ng hangin ay parang musika na dumadaloy sa aking katawan. Ngunit kasabay ng lahat ng ito, may mabigat na kirot na unti-unting bumabalot sa akin. Kapag humahagalpak ako ng tawa, may matalim na sakit na sumasaksak sa aking dibdib. Kapag hinahawakan ako ni Angelito, may kirot na dumadaloy sa aking mga braso na hindi ko maipaliwanag. Isang araw, napansin ni Angelito na halos hindi na ako makatayo matapos naming maglakad sa hardin ng kanilang kaharian. Agad niya akong inalalayan at hinanap ang aking mga mata. Aliyah, ito na ang kapalit ng ating ugnayan. Bulong niya, puno ng lungkot ang kanyang tinig. Hindi ko na kayang itago sa iyo. Ang bawat ligaya na nararamdaman mo rito ay may katumbas na sakip na unti-unting kumakain sa iyong lakas. Napayuko ako
at napahawak sa aking dibdib. Ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Doon ko tuluyang naunawaan na hindi na ito basta pakiramdam lamang, kundi isang katotohanan na hindi ko na matatakasan. Ang mundong ito ay nagbibigay ng kaligayahan, ngunit kasabay nito ay ang unti-unting pagkawala ng sarili kong buhay. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumala ang nararamdaman kong panghihina. Sa tuwing gigising ako sa kaharian ng mga engkanto, ramdam ko na para bang may bahagi ng aking kaluluwa na naiiwan sa bawat halakhak, bawat ngiti at bawat halik ni Angelito. Ang dating masigla kong katawan ay unti-unting nagiging marupok at kahit ang mga mata ko ay hindi na kasing sigla ng dati. Napansin ko ring mas madalas na akong hingalin at mahilo, na para bang mabilis na nauubos ang aking lakas. Isang gabi, hindi ko na napigilang harapin si Angelito. Hindi ko na kayang itago, Angelito. Bulong ko habang nanginginig ang tinig. Mahal kita, ngunit ramdam kong unti-unti akong nauubos. Para bang bawat oras na kasama kita ay isa ring hakbang palapit sa aking wakas. Nakita ko ang kirot sa kanyang mga mata. At doon ko naintindihan na pareho kaming nasasaktan. Aliyah, sagot niya, halos pabulong. Hindi ko kayang mawala ka. Ngunit hindi ko rin kayang makita kang nagdurusa dahil sa akin. Lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit. At sa yakap na iyon ay dama ko ang pag-aalangan at pangungulila. Doon ko tuluyang naunawaan na ang pagmamahal na ito, gaano man katamis, ay may kasamang pait na hindi ko basta-basta kayang lampasan. Sa pagitan ng aming pag-ibig, nagsisimula ng pumigat ang tanong kung hanggang saan ko kayang ipaglaban ang isang damdamin na unti-unti pumapatay sa akin. Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng isang punong kumikislap ang mga dahon, hindi ko na napigilang sabihin ang lahat ng nararamdaman ko. Nakatitog ako kay Angelito at sa tinig na nanginginig ay nagsalita ako. Mahal kita, ngunit pakiramdam ko ay nawawala na ako sa sarili kong katawan. Gusto kong ipaglaban ang pagmamahal natin, pero natatakot ako na balang araw wala nang matira sa akin. Tahimik lang siyang napatingin, parang hinahanap ang tamang sagot. Ngunit malinaw ang lungkot sa kanyang mukha. Aliyah, sagot niya, hindi ko kayang palayain ka. Ngunit kung pipilitin mong manatili rito, baka ikaw mismo ang mawala. Napahigpit ako ng kapit sa kanyang kamay at naramdaman ko ang bigat ng bawat salita. Para akong hinahati ng 200. Isang landas na puno ng ligaya sa piling niya, ngunit may kapalit na sakit. At isang landas na mag-isa, ngunit may pag-asang mabuhay ng buo. Sa gabing iyon, hindi ko na napigilan ang pagluha. Umiyak ako sa kanyang balikat at siya na may tahimik na hinaplos ang aking buhok. Doon ko tuluyang naramdaman ang kirot ng pag-ibig na hindi kayang maging ganap. Isang pag-ibig na kahit gaano kalalim, kailangan pa ring timbangin sa pagitan ng kaligayahan at buhay. Ang pagtatalo ng puso at isip ko ay nagiging mas mabigat sa bawat araw. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng aking pasya. Pinilit kong humanap ng kasagutan sa bawat sulok ng kaharian ni Angelito. Tinitigan ko ang mga bulaklak na hindi nalalanta, ang mga ilog na kumikislap na parang may sariling liwanag, at ang mga nilalang na tila walang kapaguran. Sa kabila ng kagandahan, ramdam ko na ako lamang ang naiiba, ako lamang ang mortal na may hangganan. Sa bawat paghinga ko, alam kong mas mabilis akong nauubos. Isang gabi, habang nakaupo kami sa gilid ng lawa, tumingin ako kay Angelito at nagsalita ng buong tapang. Mahal kita, pero kailangan kong piliin ang sarili ko. Hindi ko kayang mamatay ng dahan-dahan habang ikaw ay nakatingin lang. Masakit para sa akin ang iwan ka, pero mas masakit kung hindi ko pipiliin ang buhay ko. Tahimik siyang nakinig at sa mga mata niya'y nakita ko ang paghihirap ng isang nilalang
na hindi sanay na mawalan. Kung iyan ang iyong pasya, Alia, sagot niya, halos pabulong. Hindi kita pipigilan. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat ikamatay mo. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng aking pagpili. Tumalikod ako at naglakad palayo sa lagusan ng liwanag. Bawat hakbang ay parang pumuputol ng hibla ng puso ko. Ngunit alam kong iyon lamang ang paraan upang mailigtas ang aking sarili. Sa likod ko, ramdam ko ang mga mata ni Angelito. Puno ng sakit at pangungulila habang unti-unti akong bumabalik sa mundo ng tao. Pagbalik ko sa mundo ng tao, ramdam ko agad ang bigat ng katawan ko. Ang dating lakas na unti-unting naubos ay hindi agad bumalik. Madalas akong mapagod kahit sa maliliit na gawain at halos hindi na makasabay sa mga kaklase. Ngunit sa kabila ng lahat, may kaginhawaan akong nadama. Wala na ang malamig na bulong sa aking mga tainga tuwing gabi at wala na ring mga panaginip na humihila sa akin patungo sa ibang daigdig. Tahimik ang paligid, ngunit kasabay ng katahimikan ay ang malalim na pamumulila kay Angelito. Madalas kong titigan ang kagubatan mula sa malayo. Sa bawat pagdaan ko roon, para bang naririnig ko pa rin ang kanyang tinig na tinatawag ang aking pangalan. Minsan ay napapahinto ako at napapikit. Iniisip kung tama nga ba ang naging pasya ko. Ngunit sa tuwing mararamdaman ko ang kirot sa aking dibdib at ang kahinaan ng katawan ko, paulit-ulit kong ipinapaalala sa sarili ko na ito ang tamang desisyon. Pinili ko ang buhay, kahit pa kapalit nito ang pagtalikod sa isang pagmamahal na napakalalim. Isang gabi, habang nakahiga ako, tumulo ang mga luha ko ng mag-isa. Sa unang pagkakataon, pinanggap ko na hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipaglaban hanggang wakas. May mga pag-ibig na kailangang bitawan upang mailigtas ang sarili. Ngunit sa puso ko, nakaukit na ang alaala ni Angelito, ang nilalang na nagpakita sa akin ng ligaya. At siya ring nagdulot ng sakit na nagturo sa akin kung gaano kabigat ang tunay na pagpili. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumuti ang aking kalagayan. Nagsimulang magbalik ang kaunting lakas sa aking katawan. At mas naging magaan ang bawat araw. Natutunan kong muling ayusin ang aking buhay sa bayan, mag-focus sa pag-aaral at tumulong sa aking pamilya. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi pa rin nawala sa isip ko ang alaala ng kaharian ng mga engkanto at lalo na si Angelito. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, nananaginip ako na muli kong naririnig ang kanyang tinig. Malumanay at puno ng pangungulila, tinatawag ang aking pangalan. Sa pagmulat ko ng mata, wala na siya. At ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Habang naglalakad ako pa uwi galing paaralan, napansin ko ang isang maliit na bulaklak na nakalapag sa gilid ng daan. Kapareho rito ang mga bulaklak na iniaalay sa akin ni Angelito, maliwanag at hindi basta-basta nakikita sa mundong ito. Dinampot ko ito at marahang niyakap, at doon ko napagtanto na kahit pinili kong lumayo, nananatili pa rin ang koneksyon namin. Hindi na iyon kasing tindi ng dati, ngunit sapat upang ipaalala sa akin na may bahagi ng puso ko na laging nakalaan para sa kanya. Doon ko tuluyang tinanggap na ang pag-ibig namin ay hindi na para sa magkasamang bukas, kundi para maging alaala na magbibigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang buhay. Sa paglipas ng mga buwan, natutunan kong tanggapin ang mga pangyayari. Naging abala ako sa aking pag-aaral at mas binigyang oras ang aking pamilya. Ngunit may mga gabi pa rin na napapatingin ako sa kalangitan. Hinihintay kong muling lilitaw ang aninong matagal kong minahal. Hindi na siya nagpapakita, ngunit sapat na para sa akin ang mga alaala. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong natutunan na ang sakit na iniwan niya ay bahagi na ng aking paglago. Ang dating takot at panghihina ay napalitan ng tapang at determinasyon na mamuhay ng buo. Isang araw,
habang naglilinis ako sa loob ng aming bahay, napansin ko ang maliit na markang iniwan sa aking balikat. Hindi na ito kasing liwanag ng dati, ngunit hindi rin tuluyang nawala. Para bang paalala ito ng lahat ng pinagdaanan ko, ng mga gabing puno ng ligaya at sakit, at ng pagmamahal na hindi ko akalaing darating sa buhay ko. Sa halip na itago o katakutan, tinanggap ko ang markan iyon bilang bahagi ng aking pagkatao. Minsan ay napapangiti ako habang iniisip si Angelito. Kahit wala na siya sa aking tabi, naiwan ang aral na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kasayahan. Kailangan din itong harapin ng may tapang, kahit ang kahulugan nito ay ang pagpili sa sarili. Sa huli, natutunan kong hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagtatapos sa pagsasama. Ngunit lahat ng kwento ay may dahilan upang hubugin ang ating pagkatao. Lumipas ang mga taon at unti-unti kong natutunan ang mamuhay nang wala si Angelito. Natapos ko ang aking pag-aaral at nakatulong ako sa aking pamilya. Sa bawat tagumpay na aking nararating, palagi kong naaalala ang mga sakripisyo at pasyang ginawa ko noon. May mga sandali pa rin na bigla ko siyang naiisip, lalo na kapag nadarama ko ang malamig na hangin sa gabi o nakakarinig ako ng bulong ng hangin sa gitna ng katahimikan. Ngunit hindi na ito katulad ng dati na puno ng sakit. Ngayon ay mas malinaw na sa akin na ang lahat ng nangyari ay bahagi ng aking paghubog. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, napatingin ako sa kagubatan. Tahimik at payapa ito. Tila ba walang anumang bakas ng mga kababalaghan. Ngunit nang mapatigil ako, ramdam kong kakaibang init sa aking dibdib. Inilagay ko ang aking kamay sa balikat kung saan naroon ang marka. Bagamat halos hindi na ito kita, naramdaman kong buhay pa rin ang koneksyon namin. Sa halip na lungkot, isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Sa sandaling iyon, inanggap ko na hindi ko kailangang kalimutan si Angelito. Ang pag-ibig namin ay hindi na para sa kasalukuyan, ngunit nananatili bilang alaala na nagbibigay sa akin ng lakas. Ang karanasan naming dalawa ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng pagpili at sakripisyo. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi mula sa paaralan, napansin kong may batang babae na umiiyak sa gilid ng daan. Nilapitan ko siya at tinanong kung bakit siya nag-iisa. Sinabi niyang nawawala raw ang kanyang ina at hindi niya alam kung paano makakauwi. Inalalayan ko siya at dinala sa barangay upang matulungan siyang makabalik sa pamilya. Habang naglalakad kami, bigla niyang hinawakan ang aking kamay at ngumiti. Sa kanyang ngiti, bigla kong naalala ang init ng presensya ni Angelito. Para bang muling bumalik ang alaala ng mga gabing ramdam ko ang parehong haplos at kalinga. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga ako, napaisip ako sa nangyari. Naunawaan kong kahit wala na siya sa tabi ko, dala ko pa rin ang bahagi ng kanyang pagmamahal sa paraan ng pakikitungo ko sa iba. Natutunan kong pahalagahan ang bawat munting ugnayan, bawat pagkakataon na makapagbigay ng tulong at ligaya. Doon ko naramdaman na ang lahat ng sakit at hirap na pinagdaanan ko ay may dahilan. Ang pagmamahal namin ni Angelito, kahit hindi nagtagal, ay nagturo sa akin kung paano maging mas matatag at mas mahabagin. Sa sarili ko, napangiti ako at nagpasalamat. Sapagkat kahit hindi kami nagkatuluyan, naiwan niya sa akin ang pinakamahalagang aral na ang pag-ibig ay hindi nasusukad sa habang panahon na magkasama, kundi sa alaala at pagbabagong iniiwan nito sa ating puso. Habang mas lumalalim ang mga taon, natutunan kong tanggapin ang lahat bilang bahagi ng aking nakaraan. Ngunit minsan, sa kalagitnaan ng gabi, may mga panaginip pa rin akong bumabalik. Sa mga panaginip na yon, nakikita ko si Angelito na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Nakangiti, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsasalita, ngunit ramdam ko ang mensahe na kahit malayo kami sa isa't isa,
hindi kailanman mapuputol ang bigkis na nagdudugtong sa aming dalawa. Sa bawat paggising ko, naroon ang mahahabang buntong hininga. Ngunit kasabay din ng mga iyon ay ang kakaibang kapayapaan. Minsan, napansin kong nagbago na ang pananaw ko sa buhay. Mas naging matatag ako, mas handang harapin ang anumang pagsubok. Sa eskwela, natutunan kong gamitin ang lakas ng loob na nahubog sa akin ng karanasan. Sa pamilya, mas naging maalaga at mas mapagmahal ako. Alam kong ang bawat araw ay mahalaga. Napagtanto ko na ang pagmamahal namin ni Angelito, bagaman puno ng sakit, ay nagbigay sa akin ng tapang at dahilan upang maging mas mabuting tao. Sa mga pagkakataong nag-iisa ako, madalas kong hawakan ang bulaklak na iniwan niya sa akin, ang bulaklak na hindi nalalanta. Sa tuwing tinitingnan ko ito, naaalala ko ang lahat ng ligaya at sakit na pinagdaanan ko, at sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo akong napupuno ng pag-asa. Ang bulaklak na iyon ay naging paalala na kahit anong hirap, may kagandahang pa ring naiiwan kapag tunay ang pag-ibig. Paglipas ng panahon, napansin kong unti-unting naglalaho ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Ang marka sa aking balikat ay halos hindi na makita, para bang ito'y tuluyang naghilom. Ngunit kahit nawala na ito sa aking balat, nananatili pa rin itong nakaukit sa aking puso. Ang bawat alaala ng aking karanasan kay Angelito ay naging bahagi ng aking pagkatao, at imbes na tingnan ito bilang sugat, tiningnan ko ito bilang aral. Naging matatag ako hindi lamang dahil sa pagpili kong lumayo, kundi dahil natutunan kong tanggapin na may mga bagay na hindi nakalaan para sa akin, gaano ko man kagustuhin. Minsan, habang naglalakad ako pauwi, napansin ko ang mga batang naglalaro at naghahabulan sa gilid ng kalsada. Ang kanilang halakhak ay pumuno sa hangin at napangiti ako. Naalala ko ang sarili ko noong bata pa, puno ng pangarap at walang iniintindi kundi ang simpleng kaligayahan. Doon ko tuluyang naunawaan na ang buhay ay hindi lang tungkol sa mga taong nawalan tayo, kundi sa pagpapatuloy para sa mga taong narito pa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong pinipili ang maging buo para sa pamilya ko at para sa sarili ko. Sa puso ko, natutunan kong yakapin ang katotohanang ang pag-ibig, gaano man kasakit, ay kayang maging dahilan para tayo ay lumakas at magpatuloy. Habang patuloy na dumadaloy ang mga taon, mas naging malinaw sa akin na ang lahat ng pinagdaanan ko ay may dahilan. Ang mga gabi ng sakit, ang mga sandaling puno ng ligaya, at ang desisyong iwan si Angelito ay lahat nagdala sa akin sa kung sino ako ngayon. Natutunan kong pahalagahan ang bawat umaga na gumigising akong buo, ang bawat hininga na hindi na mabigat, at ang bawat pagkakataon na makasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Hindi ko na kailangang magtago sa takot, dahil tinanggap ko na ang lahat bilang bahagi ng aking kasaysayan. Minsan, dumalaw ako sa sementeryo kung saan nakalibing ang aking lolo. Habang nag-aalay ako ng bulaklak, napatingala ako sa langit. Tahimik akong nagdasal, hindi lamang para sa kaluluwa ng lolo ko, kundi para kay Angelito. Hindi siya tao, ngunit naramdaman kong karapat-dapat din siyang alalahanin. Sa puso ko, ipinaabot ko ang pasasalamat dahil kahit saglit lamang, pinatikim niya ako ng isang pag-ibig na kakaiba at totoo. Sa pagbabalik ko pauwi, pakiramdam ko ay mas magaan ang aking dibdib. Para bang tuluyan na akong nakalaya sa bigat ng nakaraan. Ang sakit ay naroroon pa rin, ngunit hindi na ito sugat. Isa na itong tanda ng kung gaano ko kayan magmahal at magsakripisyo. Minsan, habang naglalakad ako pauwi galing sa trabaho, nadaanan ko muli ang kagubatan na minsang naging daan sa aking kakaibang kapalaran. Tahimik ito, para bang ordinaryo na lamang na bahagi ng aming bayan.
Ngunit sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang mga alaala na bumabalik. Ang unang gabing naramdaman ko ang presensya niya, ang unang bulaklak na iniabot niya, at ang mga halik na nagdulot ng parehong sakit at ligaya. Napahinto ako at matagal na tumingin sa mga puno. Sa halip na takot, isang banayad na ngiti ang sumilay sa aking labi. Para bang tinatanggap ko na hindi ko kailangang kalimutan ang lahat ng iyon. Dahil bahagi na siya ng aking kasaysayan. Sa aking pag-uwi, napansin ko ang bulaklak na iniwan niya noon na hanggang ngayon ay nasa isang maliit na florera sa aking silid. Hindi pa rin ito nalalanta, nananatiling buhay at kumikislap sa dilim. Hinawakan ko ito at marahang idinikit sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, dama ko ang katahimikan at kapayapaan. Naunawaan ko na hindi ko na kailangang hintayin siyang bumalik. Ang kanyang alaala, ang kanyang pagmamahal, at ang mga aral na iniwan niya ay nananatili sa akin. At iyon ang sapat para magpatuloy ako na may lakas at pag-asa. Sa huling pagkakataon, napag-isip-isip ko ang lahat ng pinagdaanan ko. Ang bawat hakbang sa kagubatan, ang bawat bulong ng hangin, ang bawat haplos at halik ni Angelito. Lahat iyon ay naging parte ng isang kwento na hindi ko malilimutan. Hindi naging madali ang pagpili. Natutunan kong ang pag-ibig ay hindi laging masaya at ang ligaya ay may kasamang sakit na kailangang tanggapin. Ngunit higit sa lahat, natutunan kong ang pinakamahalagang pagpili ay ang pagpili sa sarili. Hindi dahil hindi ko siya minahal, kundi dahil mas minahal ko ang buhay na ipinagkaloob sa akin. Ngayon, mas buo na ako. Ang mga sugat ay naghilom, ang mga alaala ay hindi na nagpapabigat, kundi nagbibigay ng lakas. Kapag tinitingnan ko ang mahiwagang bulaklak na iniwan niya, hindi na ako nalulungkot. Sa halip, napapangiti ako dahil alam kong minsan, naging parte ako ng isang pag-ibig na lampas sa hangganan ng tao at engkanto. Isang pag-ibig na nagturo sa akin ng tunay na halaga ng sakripisyo at pagpili. Sa aking puso, dadalhin ko habang buhay ang aral na iyon. Na ang sakit at ligaya ay hindi magkaibang daan, kundi magkasabay na humuhubog sa ating pagkatao. At sa huli, natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang ang manatili sa piling ng isa't isa, kundi ang kalayaang pumili ng landas na magliligtas sa atin.